Nasa Ten Commandments yun, 'di ba? Love your neighbor, Ayun. tama ba? Yeah, Am I a fake agree. Bible fan? Okay, yun. Fake Fake Bible fan. May fandom yung Bible 'no? May shipping 'no, sa Bible din. Oh gosh. Sino bang shini-ship sa Bible? Meron bang historical shipping na nangyari sa Bible? Like Shini-ship? meron bang Peter X John or something? Bro! Come on, bro. Ambr Okay, let's yeah, kung yan yung blasphemy. nagagawa ng jersey sa'yo pre, hindi lang ako Blasphemy. pupunta diyan. Yeah, but yeah, sorry po. Oh my God. I'm sorry, I'm sorry. Minus point ka ngayon. Minus points sa langit. Okay. Welcome to Midnight Crisis, episode something 50 something. Sign XYND SGN. Kasama ko si Jabez, GABZ, ZBZ. Ano bang code name mo actually? Like, kasi ako yun yung parang gimmick ko. Si Aldos ang gimmick niya, 500 stacks. Which is, apparently, sa last episode niya, nireveal niya na hindi niya pala gustong matawag na 500 stacks kasi ayaw niya ng ML. So parang, okay, nireveal mo sa last episode. Okay mo siya ginawa sa last episode. Ibig sabihin pala, the whole time, ayaw mo yun. Anyway. Kinaya mo lang. Kinaya mo lang. Dapat, you could have been be honest, and dapat nagbago ka ng label. Anyway, ikaw, na-curious ako kung ano yung, kasi ako wala akong, ano ba, Jabez, also known as Badges? Anything pare, like badges, I think that's Jabez is my government name. So, government name Paris. Tapos mga Gen Z pare. So tingin mo, Badges pare, badge. so Badges na lang. Or Yeah. sign in Badges, babaguhin natin. So sa year 2 ng Crisis of the Midnights, ikaw na ay Crisis of the Midnight. ikaw na ay si ng ano. Yeah, ikaw na, okay, fine. Ikaw na si, ano ngayon, si Badges. Herewith, known, henceforth known, blah, 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 as Badges. Anyway, segue. Sumaigwe ako. Good morning, or good night, kasi tinamo yung mga book natin Yes, ngayon. Clearly, prepare tayo for this episode, for the show. For sure, Anyway, bro. so, first time ni Jabez here, react, matutuwa, magbabasa, may kinig sa Ako Ba Yung Gago Stories. It's been a while since huli namin itong ginawa, and this is Javez's first time. So, kukunin ko yung virginity niya. Favorite kong gawin yun, by the way. And here we go. So, yeah, yun yung shtick. Babasa kami ng stories na hindi namin binasa beforehand, So, blind kami, titles lang. And, yeah, it'll be fun. Let's be judgmental together, guys, kung gago ba sila o hindi. First story. Alright. First story here. ABYG. Kung hindi ko pinahiram yung kapitbahay naming may 7 na anak. Okay? Kung hindi ko pinahiram yung kapitbahay naming may 7 na anak. Okay. Alright. Pinahiram ng ano? Ng ano, let's see. So, me, 25, female, paalis na ako ng bahay kanina. Medyo nagmamadali kasi ako tapos biglang may tumawag sa akin, ate, kaya napastop ako. Nagulat ako kasi paglingon ko, di ko naman siya kilala pero familiar siya, kapitbahay namin. Panganay na anak siya ni Ating, ni Ating na may 7 na anak. Bagong lipat sila nitong December lang. Mga nasa 15 years old ata siya, lalaki. So, ang sabi ko, ano yun? Okay. Sabi nung anak, ate, baka pwede makahiram si mama ng 500 pesos. Di pa po kasi dumadating si mama. Sagot niya sa akin. Naku, wala akong cash ngayon eh. Yun yung sagot ko. Pero totoong wala kasi talaga akong cash. Kahit GCash ate, pwede. Kung yung dalawa ko po kasing kapatid nagugutom na, kailangan na po maggatas. Sagot niya. Bigla ako naawa. Bukod sa sobrang soft-hearted ko, nakakaawa yung tono ng boses niya. Kita din naman sa mata niya. Kahit GCash, wala din kasi ako eh. Mag-withdraw pa lang ako. Balikan kita pag uwi ko kung meron. Pero di ko pa mako-confirm ha. Sabay tango na lang siya, umalis na ako. So ngayon, na nasa labas pa ako, di ko alam kung papahiramin ko ba sila. Ang nakakainis kasi, yung magulang na yun, palaging wala. Di ko alam saan nagpupunta. Basta lagi ko naaabutan yung panganay na yun na nagbabantay sa mga kapatid niya ang bata pa. Imagine, ang babata pa talaga ng iba, kaya kailangan maggatas. Ganun sila kabata. Kaya nagdadalawang isip ako kung papahiramin ko ba kasi unang-una, hindi ko naman sila kilala at strangers talaga kami.
At pangalawa, di ko naman responsibilidad yung kapabayaan ng magulang nila, eh. Anak ng anak, eh, di pala carry. Pangatlo, malay ko ba kung babayaran ako? So, ABYG, ako ba yung gago? Kung hindi ko man sila papahiramin or pahiramin ko na lang para matapos na 'tong iniisip ko. Naba-bother kasi talaga ako. Naaawa ako sa mga bata, naiinis ako sa mga magulang. Okay. Anong tingin mo do'n? Interesting. So, nangutang yung bata. Yikes! Nangutang yung bata, Well, tas problema niya papangutangin ba niya o hindi? yun. Sa'kin, medyo ano 'to, yung ano na yan, kasi bro, we've been there, eh. Yung utang? So, it's yeah. Yung ano yun, yung setup na yun, Hmm. bro, like 6 kami, 'di ba? Ta's gano'n yung setup. So, it is something na habang pinapakinggan ko, fuck, brings back memories, brings back nag-Maroon 5 pre. Yeah, Pero yeah. like, okay, tanggalin muna yung ano, tapos check lang natin yung setup. 7, 7, ta's wala. wala yung Alam mother. mo ba, ang inisip ko yung burden dun sa bata na yun para, alam mo yun, tanggalin yung hiya niya para manghiram ng pera dun sa kung sino man, di ba? Mhm. Ano ba siya? I can't, hindi, never mong pwede, never na sabihin na siya yung may problema, eh, kung siya yung G, di ba? Mhm. Kasi hindi niya naman responsibility yun, eh, Yeah. di ba? Paano kapag nakatapos siya ng kamatis, wala siyang pambayad, binigay niya na dun sa ano, di ba? Mhm. Sabi nga nila, di ba, pwede kang tumulong kung may pangtulong ka. Yeah. Or kung tutulong man siya, might as well pagkain na lang. Hindi Oh, yung yes, you're right. Actually, yeah, kasi malay mo, di ba? mm. Kung pang-scatter lang ng magulang niya yun, di ba? Para manalo ng milyon, di ba? Mhm. Kasi yung mga ganong ano na yun, eh. Yung mga hindi nag-i-strive ng gano'n, hit or miss na lang sila, eh. Mm. Kailan darating yung fortune, di ba? Sige, ito 500, pang-posta natin. Tas malay mo maging 32K. Di ba? Alam mo yung may mga ganong mindset na, eh, na sana maging ganito, sana maging ganyan. No, Di yeah, I ba? agree. Though hindi natin ano yun, go. No, yeah, I agree. Like, parang tama na ang mag-substitute is ano, kung nagi-guilty kang hindi sila kumakain or ano, wag mo na lang bigyan ng Wag na physical lang. cash. Yeah. Bilan mo na lang ng Yeah, wag na lang Jollibee, cash. alam mo yun, na Yes. equivalent dun sa Oo. 500 basically. Kasi or gatas, yun nga yung sabi daw, Or gatas, yeah. yeah, bilan mo Bread, bili mo na lang yung gatas, di gatas, ba? right? Yeah. Kaysa sa ibigay mo lang yung 500 kasi tama ka, like, Yung cash. mahirap pagtiwala, Oo. you know, na tama ka. Ang it sucks na ganun yung ano natin ngayong society, ewan ko, magiging ano 'no, pangkalahatan. Pero like, you know, yung trust natin is nasa like kailangan umangat yung trust, right? Bago mo gawin yung alam mo yun, kumbaga like nandun ka agad sa option na, "Okay, hindi kita pagkakatiwalaan." Ta's kailangan mo ma-prove na trustworthy kang person para let's say tulungan kita. Maybe ganun tayo mag-function, but generally speaking, 'di ba, 'pag may nanghihingi sa'yo ng pera, agad, "Bakit ka manghihingi? Bakit kailangan mo 'to? Para saan 'to?" Yeah. Yung mga gano'n, 'di ba? So, ayun. Tama, yeah, Kasi agree. ano siya, eh, paano ko ba sasabihin 'to? Yung pagbigay ng something or pagtulong kasi Mhm. nowadays, especially kung pera siya is gagamitin niya, alam mo yun, talaga bang kailangan niya or kailangan niya lang kasi alam mo yun, basta may gano'n, eh. Like, Yeah. makakatulong ka ba talaga? Yun yun, eh. Kapag binigyan mo 'to ng pera, makakatulong ka. Wait, so interesting. Like, ano tingin mo sa mga nangungutang tanggalin natin kasi nangungutang ng pera 'to, 'di ba? So, kapag may nangungutang sa'yo, kunyari, ano, "Jabez, pautang naman ng ano, ng 1K men." Kasi, or let's say sasabihin lang niya, "Pre, pwede ba pautang ng 1K?" Like, importante ba sa'yo yung reason para anuhin siya? Let's say meron kang means para magbigay. Ano yung wini-weigh mo para pautangan mo siya? Yung tao na yun. Yung ano, siguro kung meron akong mga milyon-milyon, tapos Let's say meron ka alam lang mo yun, 10K, yun, meron ka lang extra 1K, kumbaga hindi ka nanghihinayang bigyan siya ng, paano ba? Ano ba yung word? Yeah, pangutangan? Utangan? Mali yung word ko. Ano yun? pautangin, gano'n. Pautangin yun. Nakalimutan ko yung words. Yeah, basically tanggalin natin yun. Meron kang means para pautangin siya. Ano yung criteria mo para umuo na, sige, bibigyan ka ng 1K? Make sure ko na gagamitin niya yun ng tama kasi at the end of the day, hindi naman yung pera, eh. Yung idea na natutulungan mo siya Aha, at sigurado na makakatulong siya. Gets mo? yeah. Like parang kasi kung yung pera na yun, kasi
kapag nagpairam ka ng pera, 'di ba? Alam mo ba kung babalik or hindi? Might as well isipin mo na lang kung magagamit siya sa tama o hindi, 'di Interesting. ba? I think Oo. nakuha Kasi ko yung yeah, go on, sorry. parang ano kasi, like, especially nowadays, 'di ba? Lahat naman struggling, eh, even I. Alam mo naman 'yan, 'di ba? Mhm. So, kapag nagpairam ka, kung kaya mo naman talagang i-let go yung pera na yun, gets mo? Mm. Na para hindi na kayo mag-cost ng kung ano man, at least alam mo na nakatulong siya. Like, kung for example, kailangan sa tuition fee or something, 'di ba? Nagamit ba talaga sa tuition fee? Mhm. Nakaluwag ba talaga sila after mo ibigay yung pera, 'di ba? Kasi at the end of the day, yung pagtulong kailangan, alam mo yun, yung help na binibigay mo, yun yung help na kailangan nila. Interesting. Kahit So, saan, eh, 'di ba? so ako like parang actually parang bumaliktad tayo ng mindset there. Kasi like before, yun yung mindset ko kailangan but kumbaga like parang ako may interrogation pa, okay, mangungutang ka sa akin, why sa akin? Hindi naman interrogation, pero like mage-gauge mo Oh, naman yun agad, eh. Kasi yung ile-let go mong pera, kapag ginawa ka nila yan, wala ka ng magagawa diyan, 'di ba? yes, yun yung mindset ko rin. 'Di ba? Actually, yung tinuro sa'kin ng mom ko was kapag nagpapautang ka, itrato mo na siyang lost money. Kumbaga like parang Yun nga, mas safer yun na like 'pag nagbigay ka ng oo. pera kahit na nasa umbrella siya ng utang, nandoon dapat yung utang mo nasa side na, "Okey, wala na 'tong pera na 'to." Kung babalik Yes. siya, good. Pero kung hindi, Oo, hindi, isipin mo na lang as tulong, hindi. basically. Parang gano'n. So Pero yun mas nga, kaya nga, parang ang i-aano mo na lang is kung nakatulong ba siya. Parang nasa mindset na lang aha. na, okey, ni-let go ko na yung pera na yan, pero nakatulong ba siya, yun na lang. Para kahit papaano hindi Oh, sumama yung interesting. loob mo na, Yung 'di ba? I Na guess wala yung na nga yung tulong pera mo, pino-scatter pa nila, I 'di guess ba? yung Gets mo ba? tulong yung tulong sa perspective ko parang wala akong pake. Like parang kung saan niyo gagastusin 'yan, kung nagsinungaling ka na, "May sakit yung nanay ko," gano'n, gano'n, pero ginastos mo siya sa pang-ano, ano mo na 'yun, like fault mo na 'yun. Labas na ako dun kasi Pero oo nga, pero yeah. yung idea na natulungan mo ba sila? I guess ako I dun know, personally parang wala akong wala pake kang dun, like pake, parang, wala you know, kang pake. hindi kumbaga like, Sa'kin, let's say, paano ba, like, kung yung pretense kunyari nangutang ta's kasi gutom kailangan lang ni mother ng pang-hospital bills, like, okey yeah. biyata. And then nalaman mo na nakita mo sa My Day na nasa casino, like, I mean, sige, you know, hindi ko na gagawin ulit, 'di na ako magpapautang. Pero like, Okey. paano kung ibalik sa'yo yung utang? Tutulungan mo pa ba siya? Actually magandang question yun na parang like nangingi siya ng pera sa ibang rason, Oo. ginastos niya for another reason, pero nabayaran naman niya. Do you think tataas yung tiwala mo kasi nabayaran niya yung utang o hindi kasi nagsinungaling siya kung ba't siya nangutang sa'yo? Ano yung mas mabigat dun? You know what I Parang mean? ano siya, eh, parang you're risking, Aha. gets mo? Yeah, I So, mean hindi pagbibigyan ng yeah. like parang ano, eh, hindi porket nabalik mo yung ano, nabalik yung pera is subject pa rin siya para gets mo? Interesting. Ako kasi like 'pag gano'n like wala akong pake basta mabalik mo lang yung pera, you know, like okey tayo. Okey. Yeah, maybe gano'n akong kaluwag lang na, okey, ito yung reason mo, ito yung binigay mo sa'kin na reason. Kung saan mo siya gagastusin after, I don't care. Ang importante lang mabalik mo Oo, siya sa'kin. Kasi 'pag hindi, dun bababa tiwala ko sa'yo parang, eh, 'di wag ka magsabi oo, ng date. Gano'n din minsan problema ko sa ibang tao like parang 'pag nagsasabi sila ng, oo, ito yung limit ko dito kita babayaran ta's inusog nila. oo. Dun ako nainis like wag kang magbigay ng date. Like just ano lang, like kung alam mo yun, like wag So, kang babalik? kasi like ang hawak ko sa'yo yung words mo, eh, right? Oo. Yun lang hawak ko, eh. Kung sinisira mo yun, like parang anong panghawakan ko pang iba, 'di ba? Parang gano'n yung akin. So, ayun. I guess yun. We can read yung ano, a few comments here kung anong tingin nila. Yung sa DKG, yung yeah, sorry. sige. Sorry, may Kasi sinasabi ka. like sa'kin sa'kin naman is at the end of the day, kung ang kailangan nila is tulong, sa'kin naman is ma-make sure na natulungan mo nga sila, Okey. yun Hindi, lang. nage-gets ko yung sa'yo, So, like kumbaga like yun lang yung parang yun yung napu nagma-matter sa'kin. oo, napunta ba yun to good use yung pera, right? Okey. Yeah. Basa tayong comments here. Okay, yung isang comment here, DKG. Bigyan mo na lang ng Oh, food if you're really bothered pero set boundaries. Mahirap na, baka abusuhin, smiley face. What else? Ito, DKG, natural sa atin makaramdam ng awa pero hindi mo sila responsibility. Bigyan mo na lang ng okay. pagkain kung meron kang sobra. Just be careful na hindi Yeah, sila tuluyan umasa sa'yo. yun nga. Dagdag alalahanin mo pa yan. May kanya-kanya Lala din naman tayong pinagdadaanan at hindi lahat kaya nating matulungan. Darating din yung araw na titibay ka sa ganyan. May mga pagkakataon na sasamantalahin
nila kabaitan mo. Kaya always be mindful. Oh wait, may babasahin ako bro. Oh, DKG. Inyong sanayin yung mga ganyang tao, most likely utos lang din yan ng magulang. They know hindi tatanggihan ang anak nila. Kasi kapag bata, mas may kirot sa puso. Diba? Magbigay ka na ng anything ng bukal sa puso mo. Bigay. Data sa utang. And last na yan. Please huwag mo itolerate. Gusto ko tong ano na to, comment na to. Kasi parang ano siya eh. Like, you're helping them, pero you're stopping or avoiding yung situation na aabusuhin ka. yes. Parang binigyan mo ng boundary. Yeah. Di ba? Hindi naman pwedeng kapag, ano ba, available ka, is pwede ka lang tawagin. Gets mo? Yeah. They need to, parang, respeto. Ganun. Yeah. Parang ganun siya. So, doon sa part na yun, though mahirap kasi talaga eh. And, hindi yung sitwasyon ang sisihin eh, yung magulang. Sa totoo lang. Hindi yung sitwasyon na mahirap kami. Ganito ganyan. Kasi, mahirap sila. Kasi nilagay nila yung sarili nila sa hirap. Gets mo? Diba? Tingin mo mabubundis yung babae kung nakahiga lang sila. So, yeah, it's paano ba? Mapupunta tayo kasi sa paano ba? So sociology basically. So medyo ano siya, maraming factors. Pero nagigets ko yung point mo there na like kumbaga may iba kasing paano ba families or may ibang family unit na like medyo like on paper hindi it doesn't make sense na marami silang anak, right? Like bakit ito yung ano niyo financial status. Tapos nagdadagdag pa kayo ng like so it doesn't really make sense on paper, but may mga factors nga like sa totoo lang boredom. It's just something like kapag ganun yung sitwasyon mo sa buhay, sometimes wala kang ibang gawin kundi anong pwede natin gawin na exciting. Ganun talaga. Like it's like ganun lang, minsan ganun lang kasimple, carnal desires, like that's it, wala tayong ibang gagawin, let's go. Yun nga, tsaka yung mga busy na tao pa sila yung walang time sa ganun eh. So, yeah, I agree. Like, cliche sabihin, pero may mga rich people na walang anak kasi wala silang time to plan for a child. Or isa lang, or, planado talaga, right? Kasi, may mga ganun, like, family planning, man. Yun yung planado, pre. Like, gusto ko na maraming anak. Kaya naman. O sige, magbuntis ka na magbuntis. Alam mo yun, di ba? Yeah. Pero yung, kasi first time na naranasan ko yun eh. Like, 6 kami. And then ganito lang yung means. Tapos ito lang yung work, di ba? Ito lang yung ano. So, sobrang struggle, pre. Though, kaya nakarelate ako dun sa inuutusan lang yun. Kasi gano'n naman talaga, pre. Like, wait, if okay lang mo lang i-share, like, did you experience that like personally na, hey, ikaw nga pupunta ka sa kapitbahay, mangutang ka? Hindi sa kapitbahay, bro. Or sa tindahan? Pero like sa tindahan, yeah. Yeah. Lalo na siguro mga 2008, gano'n. Yung mga year na gano'n. Like, may may paa at may kamay, may utak, pero hindi nagtrabaho. Gets mo? Ewan ko, dami kasi excuses eh. Tapos niyakap yung excuses. Sinabi ko naman yan sa'yo eh. Tsaka nakita mo naman yung life ko eh. Kung paano ako magreklamo dati pa sobrang vocal ko, di ba? Na ito yung nangyari sa bahay, ito yung nakikita ko sa bahay. Doon mahirap kasi talaga maging magulang. Simula naging, di ba, naging tatay din ako. Mahirap talaga. Pero, alam mo yun, I'm trying eh. Naibigay naman, 'di ba? Kahit walang-wala ka na, basta okay yung or alam mo yun, makatulong ka din sa kung ano mang kulang. Kaya ngayon, parang gigil ako magkapera kasi ang daming bayarin, pre. Like, sa totoo lang. Pero hindi ko yung, wala kami, ang dami namin bayarin. Parang gusto ko na lang humiga lang. Kinukulong mo yung sarili mo sa trap eh, ng laziness. Tapos yayakapin mo yung hindi kasi mahirap lang kami. Tapos minsan sisame pa yung gobyerno. Kasi yung gantong taxes kasi yung gantong ganito yung mga bilihin, mga ganyan. Bakit mo problema yung mga bilihin? Ang problema mo yung pambili mo. Di ba? Kasi yung bilihin pa rin, tataas yan. Di ba? Wala tayong magagawa dyan. Maraming korap eh. Nandun na nga yun eh. Pero yung ikaw mismo, makukurap yung utak mo. Like, sisame mo pa yung gobyerno. Wala na gagawin sa yung gobyerno, pre. Pag binigyan ka ng 5K niyan sa isang buwan, malaki na nga yun eh. Pero paano naman yung susunod na buwan, di ba? Like, at the end of the day, pre, kapag gumawa ka ng excuses, talo ka. Yun ang iniisip. Sa totoo lang.
First hand pre, ang dami ko nakitang excuses nung bata kami na parang, ang dami kasi ganyan, mag-aalaga kasi ganyan. Shit. Parang Mhm. parang hindi talaga best example yung nangyari sa amin nung ano. Pero, ayoko na siyang balikan. Na parang, darating yung time na, basta, masakit eh. Masakit sa totoo lang. Tsaka nakaka-degrade yun, pre. Yung idea na, yung tao sa paligid mo is iniisip ka as pabigat or hirap na hirap ka. Kung sino-sino lang nasa paligid mo yung kinontak mo para tulungan kayo. Hindi porket may tao sa paligid mo na tutulong sa'yo, is tutulungan ka nila. Hindi naman lahat ng pangangailangan mo is emergency. 'Di ba? Yun lang yung ano. Kaya etong ano to sa akin is medyo personally masakit. Kasi naranasan ko siya first hand na ang daming excuses para maging ganito, para maging ganyan. Anyways, ayoko yung topic. No, yeah, dude, I appreciate sharing yung ano mo, personal life mo into the story. Of course, like parang yeah. Sobrang inis ako dito sa mga ganitong story. Lalo Mhm. na yung ganun na ano. Kasi, bakit mo nilagay yung, alam mo yun, sabi nga nila, you deserve what you tolerate. 'Di ba? Kasi tinolerate mo siya. Mhm. Hindi mo siya ginawa ng paraan. Kahit masakit man yung mangyari sa'yo, pero you deserve it. Kasi bakit nanood ka lang? Gets mo? Kung magugutom ka, bakit hindi ka nag-apply? Bakit hindi ka naghanap ng trabaho? Diba? Daming excuses, pre. Sa totoo lang, nakikita ko yung mga excuses, wala nang lakas ng loob na mag-try or tinatamad. Di ba? Kasi hindi na ako college graduate eh. Pero nakahanap ako ng work after. Hindi din naman ako ganun kagaling mag-English dati. Pero may lakas ako ng loob para mag-ano. Nakita mo yun, pre. Magkasama tayo sa training Yep. that time eh. Yep. Barok-barok ako, di ba? Yeah. Di ba? Hindi naman ako ganun ka-ano. Pero, di ba? Kala nila foreigner ako, nag-apply ako. Okay, be. Iba. Okay, ibang ano na. That was Anyway. pretty cool, yeah. Actually, I think nasabi natin yung story sa ano, but yeah, ang funny nun. Napagkamali si Jabez na foreigner. Kasi naging gago kami dun. Parang, pre, why Ikaw, not pre. natin? Sige, accessory. Accessory for murder ka. If it was effective though, nagbabayad ng jeep, right? I think nakwento ko yan. Nagbabayad ka ng jeep, Bayad. tapos parang tinuruan ka namin kung paano magbayad. Tapos tinuruan ko ng mga friends ko. Sobrang like, oh my God. Tawa ko ng tawa. Like, nakatakip na yung mukha ko kasi parang, effective. Ang galing. Sobrang daldal ko ang tao ko. Napatahimik mo ako. Kasi may miss lang. Kasi that time, yung English mo, barok pero may slang. If that makes sense. Parang, tsaka mukha kang Phil-Am. Like, basta sa gupit mo ba that time? Basta parang, pwede ka magpasa sa Phil-Am. So parang, pre, magpanggap ka. Panggap ka ang Amerikano. Ayun, effective siya for, a day? At least. And then tumigil ka na. What week, man? Man, that was so fun. Man, I miss them. I miss yung mga friends namin. Anyway. So, ayun. But going back lang sa'yo, thank you for your sharing kasi nga, like, itong mga sources na to, like, for me, like, personally, like, parang I'm glad na hindi ako nakarelate, right? But, unfortunately sa'yo, di ba, like, it really, like, tumama sa heart mo yung story kasi, like, na-feel mo ko ano yung on the other side ng event na yun. So, yun, thank you for fleshing out yung perspective din kung bakit may... Man. Like, of course, yeah. Nandito naman tayo para, alam mo yun, yung perspective na, magbigay ng perspective na tingin natin makakatulong. Kasi, yeah, for sure. sobrang hirap talaga. Mahirap talaga maging magulang, pre, lalo na kapag tamad ka. Yeah. Yun lang. Yeah, Hindi, for totoo sure. din. Sabi ko sa'yo, kapag nagpatalo ka dun sa mo, ngayon nga, parang, syempre, asikasuhin mo yung sarili mo, asikasuhin mo yung partner mo, yung like, parang, mahirap talaga. Tapos yung sarili mo pang emosyon at saka yung Pero yun yung yun yung parang what defines you as kung sino ka Like, di ba? Kung sino ka sa father, as a partner, sa person. Parang yun yung sobrang doon ka magmamature Yung parang yung let's say, sige, responsibility para mas maging maayos sa sitwasyon. Yun Like yung, pero at saka, pre, kung gusto mo yung ginagawa mo at saka mahal mo yung pamilya mo, pre, hindi ka mapapangit sa totoo lang. Yeah. May stress ka lang.
Pero yung pagod, parang iba-brush off mo na lang, oh no. So, ibig sabihin all this time hindi kami mahal ng magulang namin. Well, Alam mo oh yung man, mahirap ibang yung ibang unpacking na question. yan, ibang unpacking. That's for another episode, Nagkaroon the ng therapy enlightenment, episode. no? The therapy episode yun. But yeah, but maybe some conclusions na pupunta ka dun, but Yeah. just to be safe, I'm sure like parang they have the reasons din on the other side. Kasi may Oo isang side pa naman. yung side na yun, di ba? So, Oo. um, Pero mahirap talaga maging magulang. yeah, yun ang Nagpatalo lang conclusion. siguro talaga sa Yun ang talaga sitwasyon. yun. At the end of the day, Oo. mahirap mag-alaga ng Mahirap person, talaga. another human being. Yeah. So, So, ano mo here ano? is DKG si OP. Like, hindi siya gago na Oo. nag-aalangan na siya tumulong. Hindi. Yeah. Kasi Tama. hindi niya Ako din responsibility parang yun, pre. DKG. Yeah. Hindi, pre. Like, Yeah. dumating yung it's a yes or no na Mhm. hindi ka naman madadawi. Kung hindi ka nagpahiram, hindi mo pa rin kasalanan. Di ba? Mhm. Kung nagpahiram ka, di ba, hindi mo pa rin kasalanan. Like, parang, it is something na inano sa'yo na sitwasyon para lang i-gauge kung yung guilt mo. Yung guilt mo as a person, di ba? Para lang ano yun yung ano mo. Pero yeah, I don't see anything wrong kung magpapahiram or hindi. Okay, there we go. Yun ang conclusion namin. DKG. Yes, sir. Medyo unexpected, like naging very vulnerable person, but yeah, very Yes, sir. very exciting Kasi story. ayoko talaga yung gano'n sitwasyon. Like, Yeah. gusto ko na Nakakagigil, I iwasan understand, yung- yeah. Lalo na kung na-experience mo siya first hand, nakakagigil Yeah. talaga na may ganun pa rin. But yeah, there we go. Yan ako na ba? Basahin ko na yung akin. Next, transition. Next story. Next story. Ako na. Ready ba Alright. ako, pre? Clear ba Yeah. ako? May Ngayon mo simulan lang ako. tinanong after the first story. Ngayon ka lang nag-mic check. am I Nadala ka correct? lang, pre. Okay, go. Pasensya. Okay, ABYG. Hindi ko na re-reviewin yung CCTV na pag nag-request yung kapitbahay. Okay. Let's go to the story. Yung katapat naming kapitbahay nagsabi sa amin na tingnan daw yung CCTV na between 8 p.m. to 12 midnight nung isang araw kasi may umaligid daw sa amin. Okay. Okay? Eh di ako naman, nag-leave pa ako sa work kasi nagpuyat ako. Kaka-review ng CCTV pa ulit-ulit kung binalikan yung footage sa 4-hour duration na. Wow. Kaya pala, yun ang sinabing oras. Kasi 8 p.m. pala sila umalis ng bahay. 12 midnight bumalik at doon nila nakita bukas yung gate nila. At yung nagbukas, pusa pala, hindi magnanakaw. Inis na inis ako kasi natakot ako na akala ko pinakaw. Nakasira pa mga magnanakaw sa amin. Okay. Sa pagkakasabi nila talaga sa bahay na maligid. Hindi nila sinabi na sa kanila pala. Kaya pala walang motion na detect para sana shortcut. Dalawa yung pagre-review ko. Nainis lang ako kasi hindi man lang sila nagpasalamat nung sinabi namin pusa lang. Alam ko di naman sila required magpasalamat. Nainis lang ako. Sila yung kapitbahay na ayaw kami pag-parking sa side nila. One side parking. Kahit wala naman sila sasakyan. Alam sa subdivision namin ang street parking. Pero pag bumabaha na sa loob ng bahay namin, sila nagpa-park ng motor. At sa amin din nakikisilog hanggang sa humuba na ang baha. So ABYG ko sa susunod na magpapareview sila ng CCTV at sinabi ko sira o hindi na record. Hindi pre, straight to the point sabihin mo sa kanila. Confront time mo sila. Joke lang. Ako yung mga ganyan ka-shit na tao, pre. Wala akong time sa ganyan, Yeah. pre. Wait, so ano mo na? Like basically summary is ang idea here is next time. Nung Yun ba akin yung siya. sabi ni OP? Oo. So next time di na ako hindi na ako. Oo. I guess base sa kwento niya, I guess okay lang. DKG, like, para sa akin, like, hindi ka gago na humindi na. Kasi hindi sila nag-thank you. Tapos, Pero hindi nila kasi parang sinabi yung ginamit ko duration. siya para reviewin eh. Hindi doon ako Yeah, nainis. yeah. Parang review mo nga to kasi binuksan ang pusa namin, hindi ko alam kung magnanakaw o ano kung sino ba nag-post ng bahay namin. Yeah. Para sa akin, big deal kasi yung thank you or yung parang appreciation na may ginawa ka Oo for... naman. Kasi para sa akin, confirmation yun na in-acknowledge mo. Na natulungan sa akin, kita eh. Yeah, in-acknowledge mo yung help ng person. Yung effort. Right? Oo. Yeah, yung effort basically. So, like, pag lang ganun, edi anong pake ko next time? Tsaka mayroon pa siyang reklamo pala na yung hindi siya pinapapark. I guess parang ano na yung mga problema na rin yung sa kapitbahay niya. Pero, I guess sa ganung aspeto, like parang, kung may mangyaring ganun ulit, okay lang na sabihin mo, ay sorry, lobat or nakapatay. Walang na-record. I mean, okay lang sa akin, hindi ka Kaya gago. maging Kasi, ano na lang, kung ganun yung
tingin sa'yo ng kapitbahay mo, gano'n mo na lang din sila itrato. Para wala ng alam mo Tratuhan yun, niyo. kung may boundary sila sa'yo, tapos ikaw open na arms, 'di ba? Yeah. Especially kung hindi naman gano'n ka-emergency at naman. Mag-gets ko pa kung emergency, 'di ba? Kunyari nasunog Yeah. yung kapitbahay mo, yung bahay nila, 'di ba? Kasama mo Sino na yung sumunog? kapitbahay mo, 'di Like ba? parang may sumunog, gano'n. Hindi, ibig sabihin is kapag mga gano'ng moment, wala kang magagawa. Alam mo Oh. yun, parang hindi siya Ay, na, akala ko like tuloy parang mo yan. titignan ko sinong sumunog or something. Hindi, ibig sabihin is yung like parang kunyari 'Pag may emergency na parang like may masusunog yung boundary, bahay. pero kapag Yeah. mga emergency, syempre hindi mo pwedeng Of course, i-brush of off lang course. 'di ba? Kasi yun bagay na kailangan mo talagang tulungan kahit na iritable ka dun sa tao kasi Oo. emergency yun, hindi yun naman yun yun nga yung pwede mo sa mga araw na siguro wala naman talagang pero sabi kasi nila is maging open ka pero mo yun, minsan kasi para hindi sila magkamali, ikaw na yung magbigay ng boundary, 'di ba? Parang bastusin ka Mhm. nila or what, 'di ba? So parang hindi mo porket binigyan mo sila ng boundary is ibig sabihin masama ka na sa kanila, Mm. 'di ba? Hindi mo lang sila hinahayaan na bastusin ka nila. Yeah, that's true. Yun lang. Yeah. Kasi like parang it's something na parang inutakan siya. Para sa akin lang. Unless baka mamaya may kulang kasi sa story na okay naman pala sila. Medyo I gano'n lang mean, talaga yung mukhang sa kulang story wala 'di ba? yeah, walang edit, right? Wala siyang dinagdag. Base lang Okay, naman so dun I sa guess yun lang story. yun. Yeah, mag-base lang tayo dun. Pero kung let's say Yeah. okay naman pala sila, may mga gano'ng petty things lang, mas maganda pa rin kapag i-review. So depende pa rin talaga In case kung pa ano rin, yung yeah. connection nila, yeah. Pero dito sa hindi. Sa story so DKG. far, yeah. I agree. Yeah. Ano sabi ng may mga comments? Like baka may interesting Comments, like first comment may bye daw, joke lang. Well, hindi na kailangan basahin Shoutout yung nga pala. username. Shoutout nga pala, DKG, pero sabihin mo may mga umahaligid nga nag-try buksan gate nila. Pag hinahanap footage, nag-auto-delete na cam. Okay. I don't know. Wala nang ganun. Wala nang mga ganun. Gusto mo mag-comment, please? Mag-hi ka lang. Hello. DKG, no-brainer. Kakapal ng mga mukha. Puro kabig na kapitbahay. Diyos ko, huwag yun lang pagkakausapin mo. Dapat di mo sinabi kung saan nagbukas ang gate nila. Huwag daw sabihin na pusa. Okay. DKG, yung mga ganyang klaseng kapitbahay, hindi dapat binibigyan ng control. Tama. In short, manggagamit lang sila. Walang mutual benefit. Tama sa inyo. Palagi siya lang siya ang makikinabang to the point na nakaka-apekto na ng masama sa iyo. Nagpuyat ka, natakot, nag-worry, in short, para citizen. Ginamitan Oh, tayo. wow. Ginamit na tayo ng parasitism. Para citizen. Well, it's true, you know. Yeah, ginamit ko lang. Okay. I guess mukhang agree naman lahat ng comment. Di ka gago. Ginamit ka lang. Move on. Hit the gym. Alam mo yun? Kasi siya lahat ng relationship, it's laging give and take. Mhm. Give mo yung respect, take mo yung respect, di ba? Mutual understanding na ito tayo. Kasi kapag yung isa, trinay na umangat doon sa sitwasyon, at parang ibababa ka, I don't think tama yun. Yep. Kasi sino ka? Magkatabi kayo ng bahay. I feel like dapat at least ang pinaka bare minimum, kayo maayos ang relasyon. Magtutulungan, pre. Yun Yep, like, exactly. Yep. kapit bahay kayo magtutulungan. Kapag nasunog yung bahay mo, alam mo yun? Yep. So, bubusa ako ng tubig yan. Hindi ako kuha ng popcorn at papanoorin kang masunog. Papanoorin, exactly. Diba? Kasi madadamay din ako actually. Hindi naman yun like parang sinasabi ko is, it is something na, come on, man. Hindi ka dapat, talaga. Like, dapat, special sa kapitbahay. Paano kapag may pumasok nga na magnanakaw, tapos pinanood niya lang yung magnanakaw, diba? So, sobrang inis na sa'yo, sobrang petty. Bahala ka dyan. Diba? Like, parang, I don't know. Nasa 10 Commandments yun, diba? Love your neighbor. Tama ba? Yeah. Am I a fake Bible fan? Okay, yun. Fake Bible fan. May fandom yung Bible, no? May shipping, no, sa Bible din. Oh, gosh. Sino bang siniship sa Bible? Meron bang historical shipping na nangyari sa Bible? Shipping mo din? Yung 12 Commandments, yung mga disciples, siniship ba siya? Siniship? Like, meron bang Peter X John or something? Bro! Come on, bro.
Okay, let's Kung yan yung blasphemy. nagagawa ng jersey sa'yo, pre, hindi na ako pupunta dyan. Na ano na ako, na westernized na yung mind Epekto ko. ng niebe dyan, pre, Everything's a ship. Okay, let's be adults here. Okay, yeah, but yeah, sorry po. Oh my god. I'm sorry. Minus point ka ngayon. Minus points sa langit. Okay. sorry. Okay. Alright. DKG. There we go. DAG, Nice. bro. Good story. Good Let's move on. story. Let's Ito na move ginagawa on. ko right now. So, next story. Next story. Alright. Next story natin is ABYG. ABYG. Kung pinahiya ko yung kapitbahay namin. Pinahiya ko. Okay. Bakit? Okay. So, nasa labas kami ng ate ko, 32F, female, ng bahay namin. Nagkakwentuhan lang. Ako naman ay 27F, female. Sakto, medyo bad trip na rin ako kasi pinag-uusapan namin yung mga nagbully sa kapatid ko sa school. Okay. Habang nag-usap kami, napansin ko may mga babae naglalakad sa tapat ng bahay namin. Mukha siyang nasa late 30s. May hawak siyang Mountain Dew. Yay, let's go! Yes, sir. Na nasa plastic bottle. At iniinom niya habang naglalakad. Okay. May kutob na agad ako na iiwan niya lang yung bote sa taniman ng bulaklak sa labas ng gate namin. Kaya binantayan ko siya. Sakto, may dumaan na grupo ng mga estudyante. Habang papalampas yung mga estudyante, napansin kong tumingin muna siya sa kanila. Pagkalampas nila, doon nga niya iniwan yung bote sa taniman namin at naglakad na parang walang nangyari. Doon na ako nainis lalo. Tinawag ko siya ng malakas, sadyang parang marinig ng mga tao sa paligid. Ate! Pakipulot ng basura mo, mukha bang basurahan yan? Sumagot siya habang naglalakad pa rin. Papansin ka. Hindi ako nagpigil, sinagot ko rin siya. Hindi basurahan yan, gusto mo kasuhan kita? Littering yan eh. Tanda-tanda mo na, hindi mo pa alam kung saan ang tamang tapunan ng basura. Hindi na siya sumagot ulit. Dire-diretso lang siya sa paglalakad. Nahiyang magtapon sa harap ng mga estudyante. Well, 1 point for her. Pero hindi nahiya sa may-ari ng bahay. Okay. After mga 10 to 15 minutes, bumalik siya. Pero palihim. Kinuha niya yung bote na iniwan niya kanina. ABYG? Ako ba'y gago? Kasi sinadya ko talagang lakasan yung boses ko, rinig pati ng kapitbahay namin. I feel like I could have handled it better. Dala na rin kasi yata ng inis ko sa pinag-uusapan namin. Siya ang nakahuli ng pika ko. For context, hindi ito ang unang beses na nangyari. Nahuli na rin siya dati ng boyfriend ko na tumatambay sa tapat ng bahay namin at doon nagtatapon ng bote niya. Pinagsabihan na niya noon. I mean, no. Bahay mo yon, property mo yon. I mean, ganun lang, DKG. Girl boss, basically. Para sa akin. Ewan ko, but it makes sense. Hindi ka gago. I mean, kailangan mapahiya yung mga ganyan. Para ipahiya yung tao. Maybe, may pagkaano ka. Diba? Well, tama, mali bang ipahiya? Kasi sa akin parang okay lang. Kasi like, ba't ka nagtapon sa harap ng bahay ko? Pero, bakit? yun pa ang hindi ba yun right? Ang sa akin kasi, yun ba yung best way to handle it? Diba? Ipahiya mo yung tao. So, maybe ako oo, kasi petty ako. Okay. Hindi kasi, may reason kasi siya, naiinis na daw siya, di ba? Like, naiinis na siya kasi nagkukwentuhan sila about something. Pero kahit nawala yun actually, kahit natanggalin mo yung reason yun actually, okay, yung ginawa niya, okay pa rin sa akin. Like, okay lang yun. Kasi like, okay lang, like, bahay ko to, nagtapon ka sa harap ng bahay ko, hoy, pulutin mo yan. Like, dapat ako yung may lakas ng loob na gawin yun at sabihin niyo sa'yo. Ewan ko, sa akin walang issue. Pero sa'yo parang medyo meron? Or may... Oo. Kasi like, paano ko ba sasabihin ito? Pag hinandle mo kasi siya ng tama, siya na yung mahihiya sa'yo. Hindi mo na siya kailangan kaya. Well, binalikan niya. So, I guess yun yung hiya na parang nano siya na fuck. Parang, alam mo yun. At the end of the day, hindi ka gagawa ng kaaway mo, pre. Masasarap yung nakakaaway. Alam mo yun? Magandang quote yan hindi ka gumagawa ng kaaway mo. Parang ano yun sa ano ba, anong manga ba yun or something anime? Parang may ganung line din. I have no enemies or something. Sige. Paano kapag yung taong yun nangyalit na sa'yo, di ba? Dumaan ka sa bahay niya, binungusan ka ng ihi sa arinola, di ba? Ay! Sorry, nadya ka pala. Parang yung sitwasyon niya. Hindi, ibig sabihin is, yung taong yun may feelings at hindi mo alam kung gaano din siya kapeti para balikan ka. Diba? Also, ang sa'yo parang, risk averse or ingat ka lang, yeah. Oo, di ba? Kasi baka balikan ka. Sabi ko nga sa'yo, hindi naman lahat ng bagay, kailangan mo angasan. May mga moment na kailangan. That's fair. Diba? Pero kung ang point niya is para ipahiya lang yung tao, para sa basura. Hindi man para lang para sa basura.
'Di ba? Para masabi na, yun nga yung sinasabi ko sa'yo eh. Bakit mo kailangang sabihin na gano'n, na littering yan, na gagawing ganyan. Pwede mo siyang i-handle na, "Madam, ano parang madalas ka na nagtatapon dito, hindi naman 'to basurahan." 'Di ba? Or kausapin niya Mas na, diplomatic. next time na Mm. ano, 'di ba? Kapag hindi pa rin umano, siguro yun na, deserve niya ng ipahiya mo siya. Pero kung first time lang naman na, alam mo Yeah. yun, Well, sinabi like ginawa na daw ulit yun, eh, yung boyfriend daw nakakita nung ta's boyfriend niya, binawalan na rin siya. pinangiti siya. Gets mo? Hindi naman niya Okay, sinabi na, "Uy, interesting. nahuli ka ng boyfriend mo last time, ah. Ano yun, lagi mo namang gagawin." 'Di ba? Hmm, Mas maganda yung okey. parang makita ka niya ng twice na ginagawa, may guilt na kasi yun, eh. Kunyari nagtapon siya, oh, first time, nakita mo siya, pinagsabihan mo siya. Susunod na nandun ka sa labas na hindi na yun magtatapon, eh, kasi iwasan niya rin siyang Iwasan ko na sitahin, niya. 'di ba? Hmm. So, ano tingin mo like LKG lahat kayo gago? Like sa atake Oh, niya? Kasi ako like nandun pa rin ako oh, sa DKG, eh. pre. Wow! Okay, first LKG lahat kayo gago, interesting. I think first time 'to nagamit sa Midnight Crisis, yung LKG. Interesting. Tingnan natin yung comment ng iba kung agree sa'yo. So, DKG, dugyot ang babae na yan. Okay? DKG, that bitch deserve all that you've said to her. Oh, man. Ganyan din sinasabi ko sa mga nagpa-park sa tapat ng driveway namin. Like, may kotse ka, wala kang utak, haharangan mo yung daan, kita mong daanan yan. Okay? Sige, iba hinanakit ni ano dito, Oo. nung commenter. Kotse. Bakit may DKG, pagpapalayas dun? yeah. Etong isa, DKG, mabait ka pa nga sa lagay na yan. Kung sa akin, talaga, mangyari yan, habulin ko siya hanggat di niya nabalikan yung basura niya. Okay, guys. Let's be honest here, okay? Medyo na ako sa Reddit minsan. Yeah. Hindi nyo gagawin yan in real life. Yeah, for sure. Mahihiya kayo. Yun nga Habulin ko yung siya. Kung sinasabi ako ko. yan, habulin ko siya. Like, Mga keyboard warrior, weh. mga tropa natin 'to, eh. Yun nga yung sinasabi ko, be Weh. realistic, 'di ba? Yun Yeah. yung na parang maybe na ano ka sa moment na yun. Pero at the end of the day, hindi ka gagawa ng kaaway mo, 'di ba? Kaya mo silang ma-intimidate sa'yo, mahiya sa'yo. Pero yung Yeah. the way kasi, alam mo yun, minsan kasi, the way may handle yung bagay-bagay, doon ka nila irerespeto, eh. 'Di ba? Tas doon na sila mahihiya. Mas maganda pa rin mahiya sila sa'yo kasi may respeto. Hindi yung, alam mo yun, parang gagawin lang nila isang bagay kasi you force them to. Yung respeto kasi dun wala, eh. Yun nga yung sinasabi ko sa'yo. Parang 'pag dumaan ka sa alleyway nila, alleyway, palis. Ano, mga parasitism alleyway. Oo, Oh, parang shit. We're using thesaurus here, man. thesaurus. Pero yun nga, tapos nagtapon siya ng something, 'di ba? Eh, lugar niya yun, eh. Mhm. Oh, anong gagawin mo? Yep. Dumaan ka sa Yep. lugar niya. Oh, pwede mo ba siya sigawan, "Ay, ganyan, eh, ba't nandiyan ka dumaan? Eh, lugar ko yan." Oh, 'di ba? Na parang hindi Yeah. ka gagawa ng kaaway mo, 'di ba? So, kung maiiwasan mo siya, 'di ba? Mas maganda ikaw yung i-confront nila, pero tama ka. Kasi dun alam mo yun, kaysa yung At least may labang oo, ka, yeah. 'di ba? Mhm. Tama ka, tapos iko-confront ka nila, dun pwede mo pang kagatin yun. Pero yung, alam mo yun, kung gusto ka niya suwagin, tapos nasa tama ka, 'di ba? Dun pwede mo pang masabi na pinapagtanggol mo yung sarili mo, pwede ka Oo. mag-all out. Pero yung ganun na, alam mo yun, minsan kasi hindi mo naman kasi maaari, hindi lahat ng tao may ganong moral, eh, 'di ba? Na may class, may quality sa pagdating sa ano. Kasi, alam mo yun, kung normal sa kanila yun at yun na yung normal nila, nakakalungkot sabihin. Pero, pre, hindi mo na anong magagawa mo, pre? Sanay na siya magtapon, 'di ba? Yeah. Habit niya na yun. So, kung kaya mo siyang Hobby. i-handle na mas Ang funny yung sinabi mo, hobby niya na magtapon. Ang funny yung idea na, hobby ko magtapon ng basura sa hindi, mga kapitbahay. oo, 'di ba? Kasi sinabi, Yeah, natawala ako. 'di ba? Yeah. Kung habit Same niya yun, image rin, funny. wala na tayong magagawa diyan, 'di ba? Ang kaya mo na lang dun Yeah. is hindi mo na lang palalain, pero mapigilan mo siya. Gets mo? Mhm. To prevent, Okay. pero hindi palalain. Yeah. Kasi sa totoo lang, pre, kung eto, kung kunyari, let's say, isang tanyag na tao sa lugar mo, mahihiyain magtapon sa lugar mo, 'di ba? Gets mo ba? Or kung nakaka-intimidate kang tao, tapos nakikita ka nila, mahihiyain kasi ayaw nila ng altercation, eh. Gets mo? So, Altercation, bro. hindi, What is happening pero today, ang man? sabi ko is, alam mo yun, hindi na nila papaabutin na makita ka nilang sisitahin. Actually, nangyari yun nung, na-remember ko bigla, nangyari yun nung nandun pa kami before, pwede ko na sabihin yun, San Pedro 8. Like, di ba may tapunan ng basura doon designated. Basta tapunan siya basura for so long. Yeah. Kasi yung bahay na yun, wala ng tao, tapos nagkaroon ng tao.
I remember one time talagang sinugod kami kasi akala niya Ayun. parang palabas na kami ng ano, alis yata kami. Oo. Tas sinugod kami no'n na parang, "Hoy!" Gumanon siya. Eh di napalingon kami like, "Yung basura niyo kunin niyo." Tas hindi amin 'yan kasi may pizza boxes, akala sa'min kasi minsan nagpi-pizza kami. Pero, Oo. Hindi po amin 'yan, hindi po amin 'yan." Tas biglang kumalma na, "Hindi ba sa inyo 'yan?" Umaga-umaga mga 6 AM 'yun, mga 6 AM, eh. Yeah. Wala, na-remember ko lang kasi ano 'yan, may mga gano'ng tao minsan sobrang aggressive talaga. So like, Oo, you 'di ba? know, ano lang, ingat na lang talaga sa mga gano'n. Siguro yun yung naano ko Ah, na kasi sobrang mainitin din talaga ng ulo ko. Hangga't kaya kong pigilan yung sarili ko, talagang hindi ko kasi gustong mag-ano yung ano ko, nagba-blackout ako pre. Kaya siguro gano'n nasasabi ko kapag dito, 'pag init ulo mo like ano ka na, pre, shutdown tapos men sabi ko sa'yo, nandidilim na kaya yung paningin mo. mga ganyang ka-petty things, kaya iniisip ko na kung kaya mong ano, kasi mararamdaman mo 'pag sinasadya, dun ako iritable, dun sa mga sinasadyang Hmm, bagay. Gets mo? Yung parang sinabihan na kita, gusto mo pa rin magtapon. Yun pre, hindi ko lang yun. Yung balik nun sa kanila kapag ako yung nakita ng gano'n, mas malala pre, sabi ko sa'yo. mm. Yun na yung point na parang okey. Kasi Intentional na, eh. like parang parang gusto mo ng attention ko, sige bibigay ko yung attention. Be Yes. ready Yes, for yes, it, yes. parang gano'n siya. Pero yung ganyan na ano, puwede mo namang i-remind lang muna, ta's kapag hindi umano, dun na. Yun na kasi Yeah, dini-disrespect ka na, yeah. 'di ba? 'Pag dinisrespect ka, dun ako naiirita. Parang anong trip mo, 'di ba? Dun mo Yeah, na for siya sure. dapat suwagin, anong trip mo? Sige nga, nag-iisip ka ba? Alam mo yun? Yung Yeah, yeah. puwede mo na dun mo na siya deserve niya na mapayalog. Anong trip mo? Nag-iisip ka ba? Yeah. Magbabato ka ng basura sa bahay mo, pero ayokong magrereklamo, 'Pag nakita kita Yeah. nagrereklamo pre, hindi alam mo yun, Eye yung for parang an eye, eye for an oo, eye, yeah. parang nagkaroon na kayo ng ng deal na okey, last mo na yan, nakita na kita. 'Pag nangyari yan, sabi ko sa'yo pre, alam mo yun, hindi mo rin kasi ihahayaan sa Ganti sarili ng mo na api, oo. i-disrespect ka, 'di ba? Oo, let's say nagkamali sila, 'di ba? Though, let's say sabihin natin, puwede kasing alam mo yun, nakasanayan gano'n, 'di ba? Though pangit yung habit, 'di ba? So parang, sige, tapon mo lang yan diyan. Tapos 'pag nakita mo siya, 'di ba, sabihan mo siya, okey, next time na meron at meron dun, 'di ba, parang meron ka ng mas mas parang para siya, i-confront siya, 'di ba? Mhm. No, for real, yeah. Mahiya siya like Um, puwedeng-puwede mo na siyang dun. Kasi like parang bigyan mo ng chance, pero 'pag yung chance na yun at inulit at alam mo yun, nakakairita na talaga. Pero yung gano'n na, mhm. ganyan. Pero feeling ko kasi ito, sige masasabi ko rin, baka base lang kasi first time siguro natin narinig Yeah, yung sitwasyon, pero baka nga paulit-ulit na. So, alam mo yun, parang could have handled it better, pero kung paulit-ulit na nga, kasalanan nga rin ni ate. understandable. Yeah. Yeah, for sure. About Mountain Dew pre, 'di ba? Dapat yan kinikip, Bias kay Mountain Dew 'no? Yeah. Gagamiting ano ba, hindi saranggola, ano, hindi. Yung sa Pasko, Parang yung mga yes. parol. Putek, nawawala yung words ko. Last comment kasi curious lang ako dito kung anong tingin mo. DKG, OP, deserve niya ma-call out. Maglagay ka din ng bawal magtapon ng basura dito, signed. Then sa ilalim, RA 9003 Section 48, fine 300 pesos to 1,000 pesos or 1 to 15 days community service or both. Tapos lagyan mo pa ng CCTV sign, nakasulat, you're on CCTV. I mean, pwede, pero okay. I mean, pang rich Oh, kid pang rich kid tong opinion, I yes guess. sir. Parang masyadong, formal or something. Ewan ko. Masyadong I mean, tesoros. pwede. Technically pwede, but, I don't know, parang medyo OA lang sa akin. I mean, batay mo lang yung Pero yeah, I guess that's it. Guys, wag magtapon ng basura. Yun lang yun. Oh, shit. Sa, Okey, wag magtapon ng basura sa maling tapunan. mali ka Basically, pala. okay? Don't litter, guys. Speaking of litter, Later. wala akong maisip na transition. Next story. Next story, okey. Ako na. ABYG, dahil kinonfront ko yung kapitbahay ko at 6 AM, pre. At 6 AM. 6 a.m. Pre, 6 6 AM. a.m. Mas mainit pa sila sa pandesal ni kuya. Yung Mong pandesal. Okay. Okay. Context, kakauwi lang namin galing work ng fiancé. Funny. Wah, Fiancé. yeah. Or Fiancé. Ooh, sana fiancé all. ko.
Gray. Pre. Sorry, sir. Masyadong energetic. Nakinom yata ako ng kape. Go. Ulitin natin. So, kauwi lang. Okay, ulit. ABYG, dahil kinonfront ko yung kapitbahay ko at 6 a.m. Context. Kakauwi lang namin galing work ng fiancé ko. Graveyard shift kasi siya sa BGC, pare. BGC. Oh, damn. Inatisundo ko Alright. lang siya since may bahay kami sa Taguig. Tipid sa parking pag-uwi namin. Naghahandaan na kami matulog. Bigla akong may napatapakan na basa sa carpet sa sala. Pagbukas ko ng ilaw, Okay. bang! Tayo ng pusa. Habang nililinis ko, nakita ko pa mismo yung pusang solid white sa loob ng bahay namin. Walang fixed bid kasi hindi ko in-expect na nandun pa siya. Umakyat pa sa second floor tapos lumabas sa maliit na bintana ng CR. Hindi ito first time. Ilang beses na nangyari. Minsan sa garahe lang tumatay. Minsan pumapasok sa bintana ng office room. Oh, Kumakain pa ng no. food pag may nakita. So, inato ko Nako. yung kapitbahay para sabihin niya nangyari. Maga pa nun kasi kakawinan namin from graveyard. Ang ending, sila pa galit. Bakit ko daw sila ginising ng ganong kaaga? So, sobrang inis ko. Nagyabangan, bayangan? Oh, nagyabangan to. Bayangan eh. Nagbangayan. Bangayan. Pre, sabi niya din, nagbayangan. Nagbangayan kami. Ano yan? Yeah. At dahil ako lang, lalaki sa bahay na to, dalawang senior, binarag nila ako, tapos yung binabarag nila ako, tapos yung isang matanda kumuha pa ng bote. Ngayon, Ay, ako nako. pa yung mukhang masama sa future. Mother-in-law at fiancé. At sa fiancé ko, manaligaw kapitbahay yun. At parang ako pa yun dapat mag-adjust. For the record, pure Nako. akong pusa nila yun. Sila lang may pusang pure white sa buong street at ilang beses ko rin tinataboy dati. So, ako ba yung G for confronting them? PS, ChatGPT helped me organize my thoughts dahil sobrang galit pa rin ako. Also, ano pwedeng gawin para ma-actionan to? Okay. Ang una kong comment, Wait, first ko. Yeah, ikaw muna. nag-fail si AI sa kanya. Bakit ganito? Yun nga, yung sasabihin ko na, bakit ka nag-PS ng ChatGPT? Anyway, sorry. Pag ChatGPT lumalabas, ayun, tama ka, may ganung sound sa auto ko, may loud, incorrect. I mean, I don't know. Maybe ano na talaga ako ng AI. Yeah. Ba't mo sinabi bakit kailangan pasalamat tayo ChatGPT for that? Like, you could just like move on, you know, like, I mean, shoutout sa ChatGPT, like, bye. Anyway, sorry. Might as well, i-shoutout niya na rin yung pusa nilang kapitbahay. Wait, paano ba yun? Medyo nakaka-relate ako dyan kasi yan yung naging exact problem namin ng kapitbahay namin dati. Pre, So ako naman yung nakaka-relate ngayon. Sorry, kasi yun natin. Actually, promise hindi. This is interesting. Ang galing nga eh kasi nakarelate na ako dyan. Kami yung kabaliktaran. Kami yung may pusa. Yes. Kami yung may pusa and nadidisturb namin yung kapitbahay. Medyo ko, yeah, I don't know. Kasi ako yung guilty ngayon eh. Yeah, it's, maybe pagising ng umaga, feeling ko nagigets ko kasi cranky, alam mo yun. Siyempre, kakatuwing ka ng 6 a.m. Tapos, ang reklamo sa'yo yung tayo ng pusa nyo. Siyempre, mahal mo yung pusa mo sa magiging defensive ka. Na Or parang, yung idea na pinapaya ka. Diba? Yung parang ganun din, yeah. Kasi tayo yun. Parang something lang parang alam yung very yung scatologically hindi siya maganda sa utak natin. Yung tayo na so like parang defensive agad. Yeah. Pinaghalo-halo na yung story, no? Na nangihingi ng 500. Nangihingi ng 500. Para panggatas. Wag nangihingi ng 500. Tapos sabi, tayo na po sa Mountain Dew. Kaya nagalit. Damn. Anyway, yeah. So, sige, review natin sa CCTV. Nice. Wow, connect. Lahat ng store nag-connect. Diba? It all connects. Miles Morales, man. Spider-Verse. Tie-verse. Tawag dito, yeah, I don't know, like, paano ba? Kasi tama ka, di ba, sinabi din nung mother-in-law na matagal na daw nilang kapitbahay yun. Which is matagal like, yung kapitbahay. Yun nga. Ewan ko, paano ba? Like, DKG ba siya? Kasi like, kinatok niya ng 6 a.m. eh. I feel like, kasi ang aga, I mean, graveyard ka, diba? Parang feeling ko medyo, kung tulog pa, parang wag mo munang katukayin. I mean, nagigets ko may point ka kasi tumae. Huwag nating yung storya sa kanya. Let's say ikaw, right? Napaka-umaga, ano mararamdaman mo? Actually, nga rin inisip ko like, yun eh. Tapos nakita ko yung pusa mismo, ebidensya. Di ba? Nagay pa sa'yo, no? Pakilinis yan. Sabi to pusa. Yeah, yun nga, nagigets ko rin kung bakit siya kumatok ng ganong kamadaling araw, right?
Ikaw, Mi, Kasi like wait parang lang. natapakan niya Ikaw, Mi, tapos nilinis niya. anong tingin mo dun? Tatapos siya ng tayo ng pusa. Hanggang umaga dahil yung pusa, anong kapitbahay? Anong tingin mo dun? Magagalit ka ba? Kunyari, yung pusa, umakyat dito. Tapos kapitbahay yun. Tapos tumain. Tapos nakapara mo yung tayo ng pusa. Tapos ikaw yung naglinis. Pumunta mo ba yung kapitbahay ng 6 a.m. para i-count sila? Ah, putang ina, shop yung pusa, Papatayin daw pre. yung pusa. Okay, okay. Okay. This, Okay. peta. Mukhang ano tayo, Peta. mas taas kamay ko dyan. Siomai, cut siomai. Siopaw. So I guess ako yung minority dito. Like parang, I don't know, parang nagigets ko yung galit, Yeah. pero yun nga, sabi mo nga, pakikisama sa kapitbahay, right? Parang, chill ka lang, picturean mo yung apak mo, picturean mo yung, kasi hindi daw niya na-pick yung, Kasi hindi niya inaasahan ano ba, hindi niya na-pick yung pusa o yung apak. pala dun, di ba? Yeah, I feel like dapat picturean mo na lang, kahit na hindi yung pusa, yung tae lang or something, you know. Ewan ko, parang evidence na nangyari yun, right? Tapos, may mo na naman, may confront mo. Ay, ewan ko, maybe masyadong rational or something. Pero yun lang, pero nagigets ko din kung bakit siya kumatok. Yeah. So I guess, ewan ko, Sabihin walang natin sa gago kanya, or bro. lahat gago, Parang- I don't know. Let's say, sabihin na natin na naiirita na nga talaga siya yung linis ng linis. Mm-mm. Something na hindi mo, alam mo yun, kasi ganito yun kung may isang bagay na naiistorbo ka na naiistorbo dahil dun sa kagagawan ng ano, di ba? Sabi doon matagal na, di ba? So, Ginagawa ng pusa. I think, pero wag naman 6 a.m. pre, di ba? Para lang mag-cause ka ng scene. Ano ba? So same tayo ng, na, pwede naman siguro yung, wag ganun kaaga, right? oo. Pero Okay, hindi mo rin kasi interesting. masasabi. Kasi ako, alam ko Si- mainitin ako eh. Mm. For sure, baka binato ko pa yung tayo dun eh. Ay, yung Diba? alam mo Parang, yun, yung ganun, yan, nagigets kita, yeah. Pero, syempre, para sa ano, hindi naman tayo para manlaso ng utak ng tao dito. Para impluwensyahan sila ng mas pangit na gawin. Ganun reaction. And it's just, it's, you know, It it's sucks. complicated, para ba? It's nuanced. Okay, So, ano sinasabi ng comment? I'm curious. DKG, slick. Mali. DKG, seek legal or civil action. Bakit ganito yung mga natin? Wow. Parang lagi meron silang pera pang legal action. RA, CCTV. And to be fair, BGC daw, right? So I guess rich kid. Seek legal or you know. civil action but never hurt the cat. Kasi wala namang isip yan. Pag nagkataon, ikaw pa makakasuhan ng animal abuse. DKG. That's yeah, I agree. You know. DKG, kung di nila maalaga ang pusa nila na maayos, huwag na sila magpusa. Take photos next time kasi for sure, mag-escalate na yan sa barangay. DKG, but I agree. Yeah, yun yung sinasabi ko. Yep. DKG, Provide proof lang talaga. DKG, you should close the gaps in your windows though. Kung kasya dyan ng pusa, kasya din ang daga. You don't want rats in your house. Okay. Okay. Might as well, OP, ilock mo yung doors mo kasi baka may pumasok na tao. Like, natawala ako sa, I mean, tama siya, but natawala ako na may dagaring pa rin pumasok. Like, okay. Thank you. Okay, yes. Last Natawala ako comment. sa comment. DKG, Last comment, sorry. huwag kang makikinig sa mga nagsabi dito na Kesyo, bakit di mo ginawa yung pag-confront in another time? Bakit yung pusa ba Ooh. namini ng oras o ano oras siya mangisaw as a pet owner, responsibility mo alamin at maging liable sa anumang actions ng pet mo. Usama na doon ang maya at maging responsible sa anumang ginagawa niya. Tama naman. Tama naman. Siguro next time pre, kunyari pakita yung pusa. I-report mo na sa PETA, tapos makita na yung pusa na binibit-bit ng Yeah. Wait, actually may nakita ko ditong comment interesting. Actually, katabi nun. Gusto ko basahin. Info, which is first, right? Info, kino-confront mo ba ng maayos before yung may-ari ng pusa? Bago lang ba yung pusa? Sabi mo kasi ilang beses na nangyari, pero siguro hindi kino-confront nila future mother-in-law at fiancé mo para makip yung peace. Hirap niyan, lalo na kung matagal na nilang kapitbahay. Understand kita if graveyard chief ka and hindi mo sila ma-confront ni other time. Hirap umawi ng bagong gising, bro. Nag-comment si OP actually. Sabi niya, may history daw kasi ng paggamit kaya ayaw nila i-confront. Tsaka puro babae sila dito. Ako lang ang nag-iisang lalaki. Senior pa yung dalawa. 5 down votes. May nag-downvote kay OP nung sinabi niyo. I don't know why. Yan yung sinasabi ko sa'yo, pre. Interesting. Yan yung sinasabi ko sa'yo.
bakit ka maggagawa ng kaaway mo, 'di ba? 'Di ba? May history daw ng Yung paggamit paggamit kaya ayaw pa, nila oh, i-confront. 'di ba? Medyo parang ano na yan, I don't know why dinownvote si OP. Sinabi lang naman niya na or maybe kasi hindi maganda yung pag-picture niya sa kapitbahay niya, but I don't know. Interesting. Kasi Puro babae sila, ako lang yung pero si lalaki. mama yan, patay yung pusa pre. Patay na yan, like cat siomay na yan. Pero yeah, anong verdict mo? Kasi ako like, medyo gago ka? Or lahat kayo gago. I guess dito ako safe. Like, I feel like yung oras ng pag-confront could be adjusted. Nagigets ko yung responsibility ng owner, ganun-ganun, but For sure. yung actions mo, yung reaction mo dun sa action na ginawa sa'yo, speaks for your, speaks sa character mo din. Get what I mean? So parang ganun, medyo but naglilin ako sa lahat kayo gago. Ngayon na-realize Ikaw, ko na. how about you? Na-realize ko na kung bakit naiirita yung mother-in-law niya. Kasi, trigger niya yung tao na gumagamit, di ba? May history ng paggamit. So, natakot yung mother-in-law. Gano'n ka katapang para confrontingin yung tao na yun. Kapag Ay, matapang si OP, I guess. lalo na yung mga ganong tao, may mga certain people yan na kinakatakutan, pero hindi yan basta matatakot sa tao. Lalo na yung mga gumagamit. Sobrang lalakas ng loob niyan. May mga tropa akong ganyan eh. So, parang hindi, oo, pre, sabi ko sa'yo, di ba? Parang hindi naman sila yung basta-basta na matatakot kasi punong-puno ng lakas ng loob yan sila. So, paano kapag, tayo pala, tapos ninakawan yung tapos nalaman. Alam mo yun, parang, hindi ka yun nga eh, hindi ka nga magdadala. Kailangan alam mo kung saan ka lulugar, hindi ka lang basta confront. Di ba? Kasi, paano, so, gago si OP, GGK? Kasi like, damn. Hindi ko, let's say, hindi ko ina-invalidate yung nararamdaman niya. Hindi tayo para mag-invalidate na nararamdaman dito. Pero, sana, ilagay na rin yung tapang niya. Yun eh. Kung matapang ka, alam mo kung saan mo yun ilulugar. Kasi hindi lahat ng battle, kaya mo, diba? Paano kapag, bagong gising yung na yun, biglang pumitik. Diba? Ano sabi mo? Pagtalikod mo, bigla kang pinalo ng bote. Diba? Or kung ano man. Diba? Like parang, diba? Nagalit ka. Nasa kabaong ka kinabukasan. Diba? Tama ba yung nasa tombstone mo, I was right. I mean, I was right, pero patay ka na. I get your saying. Yeah, for sure. Let's be careful lang. Hindi lahat ng battle, pre, kaya mo ipanalo at hindi lahat ng tao kaya mong labanan. Diba? Lagi mayroong tao na parang hindi mo masusukat. Kaya kailangan mo rin mag-iingat. Ganun. There we go. Yeah. For sure. There we go. I guess first controversial maka-hot take yata natin to. Zit belt. There we go. I guess meron pa tayo time for one more story. Last story. Let's move on. Okay, last story here. AB, ako ba ikaw? Sorry, sabugaw. Ako, di ba? Yes, ikaw na. Okay, last. Yeah, okay, last. Okay, ABYG. Pinabalik ko sa HOA yung mga basura na tinambak sa amin ng kapitbahay. Okay, Homeowners Association. Okay. I live in a subdivision na may Homeowners Association. Pagbili mo ng bahay dito, automatic member ka at may fees and rules. Yung board dito, maasikaso kahit sa mga Karen at Ken na kapitbahay. Kailangan nga lang everything goes by the rules. Yung neighbor na tawagin natin si Ken, di ata nagbasa ng rules bago kumuha ng bahay dito. Ayaw magbayad ng 5K na joining fee. Ayaw magbayad ng 500 na monthly fee, garbage collection, pang street lamp, pool and playground maintenance, etc. Kasi mahal na daw yung bayad nila sa Pag-ibig. Dahil di sila nagbayad ng joining fee at di nila binayaran yung monthly dues, di sila nakuhanan ng basura last week. Ang solusyon niya, itambak sa gilid ng bahay ko ang mga basura nila para maisabay sa garbage collection this week. About 4 to 6 large garbage bags. Wow. About 9 to 10 na sako ng basura from the construction repairs. Noong kukunin na yung basura sa street namin, sabi sa akin sobrang dami daw ng basura ng bahay ko. Kailangan ko daw mamili kung ano dadalhin nila, up to 4 garbage bags or 4 na sako lang daw. Tapos yung iba babalikan na lang daw next week, same limit. Pwede ko din daw bayaran ng extra yung pagkuha ng lahat ng basura, extra 1.5 daw. Wow. Okay? Sabi ko, yung isang sako lang na hawak ko yung basura namin. Lumabas ako at tinuro sa akin nung garbage collectors yung tambak sa side ng bahay. Obviously, sabi ko, di yun akin.
Nagalit pa ako kasi naka-black garbage bags lang, may mga leaks, mabaho, tapos yung isa nakalkal na ng mga pusa. Hindi ko pinakuha sa garbage collectors yung basura nila. Pinahanap ko sa CCTVs kung sino nagdala, tapos sinabi ko sa HOA na ibalik sa kanya yung basura niya. Ang issue ngayon, since ang dami nila nabubulok na basura, ang baho na sa street namin at nagagalit na din yung ibang neighbors. Ako, sinisisi ni Ken kasi pwede ko naman daw ipadala yung mga basura nila kasabay nung akin, pero garapal at madamot daw ako. Ang akin kasi, kapag sinabi ko na akin yung basura nila, uugaliin nila na gawing basurahan tabi ng bahay namin. Ngayon pa lang ang dami ko na pinapalinis kasi ang baho ng leaks na galing sa basura nila. What more kung dadagdag siya ng weekly na 4 to 5 garbage bags sa bahay namin. Kanila pa lang over the limit na agad ako. Mabubulok basura nila sa side ng bahay namin or ako magbabayad ng extra. Pero yun nga, dahil ayaw pa rin niya magbayad, nangangamoy ang street namin at potential na may kumalat na mga ipis at daga. Mga kapitbahay namin iba ay mga extended families kaya umaabot din sila sa 4 bags at sako limit per week. Ako target kasi usually isang sako lang basura dito sa bahay namin. N-unit bahay ko kaya may space sa side street. Yung mga bahay nila ay nakaharap sa side ng bahay ko across the street. Yung kanila, mga inner units kaya both sides ay walls ng kapitbahay. Sa harap lang ng bahay nila pwedeng itambak yung basura. Yung likod kasi pinapa-construction nila para maging close na kusina. So, ABYG dahil hindi ako nakikisama and I didn't take the hit for the garbage para hindi mangamoy sa street namin. Okay, interesting. So, nakikita ko here, by the way, full context, meron pang updates. So, this is juicy actually. Again, hindi to guys planado. Nakiklik lang kami ng random links. So, exciting to for the last story. So, do you wanna judge muna yung initial story bago natin basahin yung update? Kung anong tingin mo so far? Kasi may update si OP eh. Thank you for replying. Kasi tinanong kita at nakatingin ka lang sa kawalan. Iniisip ko kasi yung ano eh. Bago tayo magpunta dun sa update, di ba? Hindi nga, like i-judge muna natin or Hindi, basahin yung wag. update? Mas maganda yung ano, tignan natin kung tama tayo ng sasabihin. Okay, so far, DKGCOP sa akin. Kasi like parang basura mo yan. Man, ano yan eh. Fuck like, you. Fuck you, magbayad ka. Ganito yun eh. Ipapa-flash mo ba sa ibang tao yung time? Actually, that's diba? true. Yeah. Yun na yun eh. Like, best example, pre. Sa ano mo sa Arinolyo mo. Yung Arinola mo, di ba? Paparibin mo Arinola, yeah. Para I mean, kaya mo siyang i-flush, pero like, tubig ko yun eh. Flush ko yan eh. Ako gagastos, right? You're right. DKG si paring Makoy. At Gina G ako kay paring Ken. So yeah, so for DKG. Kasi, pre. Yeah. Sobrang ano na yun eh. Moral na yun eh. Like, ano na yun eh. Yun nga siya. Ano tingin mo dun sa... Go. Ano tingin mo dun daw sa mga bayad ng HOA? Kasi parang medyo OA ako yun. Parang what the heck? Pero parang mahal parang mahal. Tapos yung sako ng na 1.5, parang... Pero, parang itapon basura. Kung parang kamahal, a rich neighborhood yun Kung ganun kamahal yung HOA, ibig sabihin nasa maganda silang village. Hindi yun basta yeah. Magandang area, yeah. Pre, ito may point. Kung nasa condo ka, di ba? Kailangan bayaran yung mga dues, di ba? Like parang hindi yan basta-basta yung yan eh. Magbabayad ka for something, di ba? Let's say magbabayad ka for something na paano ba i-explain? Magbabayad ka for something. Na ikaw na yung makikinabang. May services silang Yeah, services yun. Parang yun nga siya sabi nila, parang bumili ng kotse, wala kang parking. Ngayon, mangiirita ka ng ibang kapitbahay. Yun eh. Di ba? Yeah. At saka, pre, basura mo yun, man. Ibang piece ang basura, pre. Like, yun nga yung sasabi ko. Ibang reklamo na yung mahal, pero like, problema mo na yun kung namamahalan ka, di magtapon ka sa ibang lugar. Like, lumabas ka sa village or something. Kasi kasuhin mo yung basura mo. Ikaw yung mag-adjust, hindi yung Yeah. Di ba? Like, parang, man, gets ko, mahal yung HOA mga ganyan fees. Pwede mo yung i-raise sa kanila. Sabihin mo na, ganyan lang ka. Yeah, ibang issue. I agree. Pero, hindi mag-a-adjust yung subdivision sa'yo. Dahil meron kang bahay doon, di ba? Pwede ka nilang, yun nga yung sa littering eh. Yung RA, pare. Sabihin mo ulit yung RA. Yung RA, pare.
or RA something out. 8003 or some shit Di like ba? that, sorry. Like, eto, in Yeah, technically littering sa ka na totoo kasi lang, nasa ibang ang property na ang yung ang basura mo. gusto kong i-touch hindi yung ano, yung OP, eh. Ang gusto ko i-touch si Ken. Anong utak meron siya? Si Yeah. Ken, yeah, Ken. I'm just Ken, bro. I'm just Ken. Innocent lang ako dito. Pero ang ganda ng Karen at Ken. Kasi KK, di ba? Cute. Like, alright, yun yung update so far. Tingnan natin yung update natin, right? So, update. May 27. Oh, at this point ng post kasi it's last year. So, May 27, 2025. Maantot pa rin sa street namin. Ang sabi ng nakausap ko sa HOA, di pa rin daw binabayaran ni Manong Ken yung joining fee. Nag-offer daw sila na pwedeng installments hanggang mabayaran lahat ng past due. Example, 5 installments yung joining fee, 1K per month, tapos 1K per month din yung HOA fees. So, 500 sa current month, tapos 500 sa past due. Pinagmumura lang daw sila. Today is the cutoff date for the HOA fees for this week. Wednesday to Friday ang ikot ng garbage truck. So, di na naman sila makakukunan ng basura. Next level, naggalit nung mga kahilera niya na bahay kasi sila pinaka-affected sa amoy. Sobrang init pa naman lately, tapos may mga kids sila na naka-summer vacation. There are worries about the kids' health. Ang sabi daw sa HOA ay ipapabarangay na si Manong Ken. Tama. Saka magkaka-file na ng case against him sa HOA. Di ako kasama sa nagreklamo, so di ko alam lahat ng details. Ang sabi ng mga maintenance, yung mga nagmomow ng grass namin at naglilinis ng park, na nakausap ko, inofferan na daw sila na magdadala ng mga sako ng basura sa dump site. Na sila inofferan na daw nila na sila na lang daw ang magdadala ng mga sako ng basura sa dump site dito sa city namin. Pero syempre, kailangan ng bayad at sa gas. Bayad sa gas, saka pang merienda man lang para sa pagod at paglilinis ng ng trick nila after. Pinagmurahan lang daw din sila. Not sure kung na magrereklamo din yung mga taga-maintenance sa barangay hall at HOA kasi hinagisan daw sila ng bote na babasagin. Hindi ko alam resolution dito kung ganito na nagmamatigas siya. Ayoko mag-volunteer ng bayad sa hakot ng maintenance kasi responsibility niya yun eh. Sanay mga taga-maintenance dito na i-update ako kasi ako nagbabayad sa kanila ng mag-mow ng 3 bakanteng units dito noon. One of them is yung sinalo na bahay nila Manong Ken. Kapag kasi hindi sila updated sa fees sa HOA, wala ding mower services. Pang merienda lang singil nila sa akin, to be fair. Sabi nila, update daw nila ako ulit. Biniro ko na, maaamoy ko naman yan kapag nandito pa rin basura nila Manong Ken by Friday. Sana talaga magka-action na sila. Okay. May isa pang update actually. Okay, medyo pumapangit na si Ken. Bumababa na ang ang stocks. Hindi maganda ugali niya. Pero, yun ang kasi dun is, men, like, basura mo yun, pre. Tsaka, ang sabi, extended family sila. Yeah. 500 lang yung kailangan or something, di ba? Like, parang, nagbigay na ng option yung HOA na, okay, pwede mong installment, 1K per month lang para mabayaran mo sabay yung joining fee, tsaka, but ayaw pa rin daw pa sa isang unit, di ba? Pero, paano ba? Hindi kasi ako, hindi tayo rich people, right? So, hindi ko alam yung HOA, wala akong experience sa mga ganyan-ganyan. Bakit may mga joining fee? Nagigets ko na may fee for, sa basurahan, ganon, Pero bakit may joining fee? Bakit may ganon? Para saan pupunta yun? Gets ko may monthly fee kang babayaran for maintenance ng lamppost, yung ganon. But, bakit pag sasama ka sa lugar nila may babagbabayad ka? What the fuck? Baka yun, para parang sa, hindi ko gets yun ano mo yun, para lang magkaroon ng singil para sa ibang project. Gets mo? Kunyari. Yeah, pero I don't know, weird nun sa akin. Parang, okay, but medyo ko sisingilin just for being here sa neighborhood. That's it. Walang ibang services na iba kundi pag-join ko lang. Dun sa, alam mo yun, parang kunyari, papasok ka ng isang... Agus magkano nga ulit yun? Joining fees, 5K. Like, what the fuck? I don't know. Ako, personally, doon ako like, parang nagigets ko si Ken doon na like, yo. Pero yung basura niya like, okay, kailangan mo bayaran yan, boy. Ewan ko. Pero neighborhood yan eh. Like, kung ganyan kalaki yung neighborhood nyo,
Tapos ano, depende baka mamaya kasi kung executive Mhm. village yan, mahiya ka naman na hindi ka magbayad ng gano'n, 'di ba? I mean, may mowing. So, feeling Kaya ko nga, talaga 'di ba? rich people area to, right? Kasi may Mahiya ka sa grass, kapitbahay may mo lawn. na Yeah, yung actually mahiya ka. Kung ganun na yung kaya nga, neighborhood na may nagmo-mow ng grass, bro, kailangan mo ng bro, hindi ka come on, para do'n. mag-ano ka naman. Or mag-adjust ka para Oh, sa hindi ka pala kanila, doon. 'di ba? I agree. Like, tsaka yung basura, ang pinakaproblema kasi is basura yun, eh. Like, yun nga, parang papa-flush mo ba sa ibang tao yung tae, 'di ba? Sanitary, yeah, parang ano na, hindi na yun ano, Yeah, sanitary na issue na. I don't know, Yeah. sobrang para sa'kin pre, yung taong kunyari sa office, kunyari may gano'n kang makita or kahit saang public alam mo yun, parang CR, parang gano'n. Like, kung makakita ka ng Mhm. tae dun pre, iisipin ko agad may sakit sa utak yung tao. Hmm. Pet peeve mo ba yun na parang, "Ah, Ta's fuck, pa di ka may problema nag-flush, yung kadiri CR, ka." at least kahit paano man lang sana merong Mhm. alam mo yun, pero like yung gano'n hindi mo ifa-flash, tapos hindi mo kaano-ano, like Yeah, parang hindi ko gets yung mga taong may hindi as sa in, utak. hindi ko nage-gets, bro. Yun yung utak ano yun, eh, Yeah, hindi ko 'di ba like ano pa yung hindi ko ano, magets yung yung mga kaya taong mong like, gawin, kung nagagawa mo 'to, ano pa yung kadugyutan na kaya mong gawin? Yun, eh, parang yeah, or hindi mo ginagawa, like hindi ka nag-flush, ano pa yung hindi 'di mo ba? ginagawa? Hindi ka pa Oo, 'di naghuhugas ba? ng puwet or something, like parang, Hindi ka pa bro, naliligo yeah, yeah, pre, it's like crazy. Yeah, CR it's mo yan, crazy. eh, like may Like, side these people comment na gano'n lang tayo, talaga yung alam mo hindi kasi ang kuwento meh. dito, anong kuwento dito ay merong kunyari let's say nasa village sila. Merong tao kasi dun na Mhm. na yung lugar nila is ano, parang merong mga fees para damputin yung basura, ganyan, gano'n. So, sa totoo lang maayos Yep, yung takbo ng ayaw magbayad. village. Ang problema scam. Yeah, Kasi tinambak lang yung basura na sobrang dami tapos nagle-leak na, ta's hindi sa sila nagbabayad kapitbahay. ng so hindi Yep. dinadampot yung basura nila. Anong tingin mo sa taong yun, mami? Na ayaw nila mag-adjust, yung basura ilalagay lang nila diyan, ayaw din nila magbayad ng yun na, 'di ba? Sabi ko sa'yo pre, straight from the mouth. Anong sabi? Wala silang karapatang tumira dun, yun Anong nga sabi? yun, eh, hindi sila belong dun pare, Yun, 'di true, ba? yeah. Kung Yep. hindi mo kayang pumantay sa tao na ano, like parang ganito yan, eh, um, agent ka, 'di ba? Papasok ka ba sa meeting ng mga direktor or ng alam mo yun, ng mga client, agent ka, 'di ba? Yung mga Mhm. taong yun kaya nandun yun Medyo di ko gets kung hindi, nasaan yung yung metaphor, mga but tao yun kaya nandun yun, let's say nasa Executive Village kasi kaya nila, 'di ba? Hindi naman tayo nag-aano dito hmm, ng hindi kaya pero kung yung hindi mo nakakaya tapos mangingistorbo ka pa, it's something na ikaw na, like parang, come on, 'di ba? yeah, for sure. Like ayan Okay, lang. so Meron pa, may update pa, 'di ba? yeah, yeah. Yeah, last update. So, May 30, 2025 update. Dun, Ito na yung dun, last dun, so dun. far. So, nag-final offer daw yung HOA na for the 500 monthly fee ng May, kukunin na nila yung basura ni Manong Ken. Regardless kung ganun kadami, kasi gusto lang talaga nila malinis na yung street namin. He still didn't pay. Nasa front/borders ng bahay niya yung mga basura last I checked. Imagine yung space in between yung houses at gates. Doon niya sinandal yung mga basura niya, tapos nakahilera papuntang street para fully open pa din yung gate nila for the kitchen renovation. Napuno na ata yung kapitbahay namin na may kids in grade school kasi sa sobrang baho, di na makakain yung mga anak niya ng maayos at nag-start ng magsuka. Ayun, kinuha niya yung mga basura bordering his house, tapos pinaghagisan niya sa front door ni Manong Ken. Nireklamo daw yung nanghagis ng basura, pero nireklamo na din si Manong Ken ng mga neighbors next to him with backing ng HOA board. Sana matapos na to. Napapansin ko, grabe na yung mga langaw dito sa amin. Pumapasok na din sa bahay namin yung malakas na amoy. Kumakapit na sa curtains yung Check baho. nga natin pre, Yun na yung check huling natin. update. Yun na yung huling update. Anong tawag dito? Check natin yung ni Case OP. Okay, mag-stock talk kami kay OP kung merong update outside of this. for Kasi this is interesting. Okay, private ang kanyang profile. So I guess hindi natin masisilip. But for
for the sake of the story, this yung post niya. Walang resolution, Okay. it sucks. But, sana, sabi sana akong, edgy joke. Ito, Pero pre. yeah, this is crazy kasi like, nandun ka, RA 9003 or 9003. law yung chinecheck mo. Akala Segregation ko of si OP yung course. chinecheck mo. Damn. Kasi sa totoo lang, pre, hindi porket Hindi na siya siya, tama, right? pwede sila Okay na makulong si doon. Ken. Like, it is something na, Yes, alam mo, yes. hindi naman porket, May hazard na, right? like, hindi naman pwedeng, May hazard na. kunyari yung basura, alam mo yun, yung parang makikipagmatigasan ka. Paano pag dinampot ka ng polis dyan dahil lang sa katangahan mo, di ba? Dahil lang sa pride mo na ayaw mong Yep. mag-adjust. Di ba? Tingin mo, pinupush ka. Kapush ka naman talaga. Like, parang, ayaw mo itapon yung ano mo yung basura mo Ibabarangay ka talaga niyan. Dapat nga, ipapulis ka Kasi, hindi ka yun nga parasitism, pare. Hindi, parang, Yeah. Yun yung ginagawa ni OP. di ba? Anong ni Ken. Like, Yep. hindi wala kang excuse para hindi mo itapon yung basura mo. Kung ayaw magbayad, itapon mo yan. Kahit saan. Pero, yung makikita yan at hindi ipasok mo yan sa banyo nyo or sa bahay nyo mismo. Yun, lahat kayo maaamoy yan. Pero dapat hindi yan maamoy ng labas. Di ba? Pag, alam mo yun, parang, ewan ko. Hindi siya tama talaga na yung basura mo, iiwanan mo lang dyan. Tapos, kasi, nakikita ka sa person matatapon mo lang. Or iwanan mo lang yan for dyan. sure. Paano yung kapitbahay mo na nakakaamoy, nakakaganto, ganyan. Yeah. Diba? Like, wala kang stand doon. Kasi nakakaperwisyo Yun The moment na nakakaperwisyo ka na sa paligid, problema ka na. Maya ka na. Kailangan ka ng solusyonan. Problema ka na. Yun. Hindi, totoo. Grabe yung wording, Hindi, kailangan totoo, ng solusyonan. Kailangan ng solusyonan kung perwisyo ka na. No, yeah. Nakakatakot yun Yeah. Kasi like, for sure. Okay, go. basta tayo yung mga comments here. Go, yeah, go, go on, sir. Okay. So, comments here. DKG, ang kapal na mukha ng mga yan, kahit talaga yung mga lumipat dito na townhouse sa amin sa bagong tayo, ayun, walang mga parking. Nagpark sa harapan ng bakod namin yung sasakyan nila kahit meron ilang nakapost sa harap na no parking. Malapit na ako magpabarangay or MMDA diretso. Hahaha. Anyway, tama ginawa mo. Ibalik mo sa HOA yan at ipa-view lang yung CCTV to see the truth. Baka pwedeng maglagay ka ng ano-ano sa inside ng unit mo para hindi talaga sila magtambak. Like mataas na kahoy or bakal, semento or malaking halaman siguro. Nag-comment si OP. Yung mga basura ay pinatong nila sa plant boxes ko saka sa sidewalk. Wapakil si Manong Ken kahit tinabunan niya ng mga basura mga tanim ko na kalamansi, sili, pandan at lemongrass. Yun nga, sa parking issue din, yung sa parking issue meron din pero sa kabilang kapitbahay. Renters, isang carport pero 4 sasakyan. What the fuck? Paano pinapark yung 2 car sa harap ng bahay ko plus isang SUV sa side. Kaya siguro sa plant box nilagay ni Manong mga basura niya kasi nakapark yung mga sasakyan sa side namin. Ang sad naman ni OP. Like, nabubuli siya ng mga kapitbahay niya. Nagpa-park ng kotse sa harap niya, nagtatapon sa gilid niya. Like, damn, OP. Medyo kailangan mo ng pangit yung neighborhood magkaroon mo. ng pangil, OP. Yun nga, nahawa ko. Eto, no, DKG. Ipabarangay mo kapag hindi nila kinuha yun ora mismo. Nag-comment si OP. Sabi niya, malabo at awarding ko pero sinabi ko sa HOA, tapos nag-check sila sa CCTV, tapos nagpunta sila sa, nasaan yun? Nawala ako. Oh my gosh. I'm sorry. Maganda na yun Nawala ako. Ayun. Sorry guys. Ayun. Nagpunta, malabo at awarding ko pero sinabi ko sa HOA tapos nag-check sila CCTV tapos nagpunta sila with security guard and CCTV. Tapos pinakita sa kanya yung video at binalik ng guard sa bahay niya yung mga basura nila. Yung pinalinis ko ay yung mga leaks ng mga kape at expired na food. Pinasabon ko yung kalsada kasi ang baho. So, bro, pinakita na sa'yo yung ginagawa mo. Parang wala, parang damn. Ano pa talaga? Like, kailangan ng solusyon ng COP. Tama ka. Yun yung word na ano mo. This is just disgusting. And hindi magandang behavior talaga. Like, hindi na siya para hindi na para sugarcoat ang nangyari pero kailangan niyang like
Kailangan niyang solusyonan yung paligid niya. Yeah, I'm looking Kailangan if niya maging may territory or something. Kasi sa yeah, totoo lang, kung for kukomprontahin sure. ka niyan, 'di ba? Kailangan may stand ka para ipagtanggol mo yung sarili mo. Kasi wala namang mali sa pagtatanggol sa sarili mo lalo na Mhm. kapag ikaw yung naabali. 'Di ba? Dapat nga mas matapang ka sa kanila Yep, eh. Kasi parang inaano mo yung tama, 'di ba? Ini-implement mo yung tama. yep. Yeah, That's 'di like ba? bro. Yeah. So, I guess like naganap lang ako kasi baka may Pero wala update talaga. here, you know. So, yung pinaka-recent na comment tinignan ko, nag-comment si OP doon. Sabi dito, DKG nakabili ng bahay sa subdivision pero parang squatter ang ugali. Nag-comment si OP, sabi niya. Ewan ko ba, mukhang okay naman sila financially kasi may nakikita akong motor na nakapark saka madalas may kotse sa bahay nila. Di ko gets, bakit ang big deal ng 500 per month sa kanya? Yung 5K joining fee, one-time fee lang din naman yun eh. Nakasalo nga sila ng bahay. Sa 5K pa sila papalag ng ganyan? Ayun, I guess, yung nga, doon din ang tataka bakit kung yung nga, nasa subdivision ka na may Yeah. lawn mowers, okay? Merong nilolon na grass. Like, doon pa lang, like, parang ang idea ko agad is, oh, rich. Hindi mo kaya magbayad ng 500 monthly. Like, piso lang yan sa'yo. Like, yun iniisip ko kasi may motor, may kotse, nasa maganda kang neighborhood. Like, bro, anong problema mo, bro? I mean, 5K joining fee again, we can discuss that. Pero yung 500 per month mo, bakit hindi mo kaya? Anong meron sa'yo, men? Gano'n ka bang hirap na pag nawala yung 500 sa'yo? Like, parang magugutom ka? What the hell? Kaya parang There we go. doon Yeah. mo makikita yung ano eh, yung grabe mga kapitbahay na to pre. Yun nga naawa ko kay OP. Like, yung mga nabasa ko sa comment din, yung nabasa natin kanina, like, parang 53 din siya doon sa kotse. Like, OP, laban. DKG, OP. Okay, I guess akin DKG and naawa ko with sad face kasi, you know, DKG. Ay, hindi. mukhang mabait si OP. Tapos malaman natin, DKG, no? for sure. Ano na pala to ni... Ha? Siya pala si Ken. Ano siya pala si Siya pala si Ken. Tawag yung aso. Yeah. Buti hindi rinig here. Speak of di rinig, hindi nyo maririnig ang aming boses kung hindi kayo nakasubscribe sa YouTube at Spotify. Oh, ang gandang segue. Meron yan. Appearance of Jabez's daughter. Hello! There we go. Sana kita tayo sa Sana kita sa borders. But yeah. Nag-segue agad ako, no? Hindi, pero yeah, I guess that's I've been waiting for so long. there we go. Narinig natin ang lore, behind the scenes lore ni Badges. Pero yun, yeah. Nice, Yeah, like, yun, nagustuhan that's ko it, to. I'll be basically, honest, nagustuhan ko to. Kung wala tayong guest, ito, yeah, Yeah, maganda yung mga, yeah. There you go. First Nagustuhan time ko ni to. Jabez here mag ABYG. So maganda yung format. And nakapag-share ka pa ng personal story mo. So there we go. Wala ba Diba? tayong way para Lahat manood ng ng same flavor video, nandito. tapos yung i-comment natin. Parang ganda yun. Gusto ko yung ganun. Ano yung gagawa ko namin eh. Yeah, Parang yeah, papanoorin na, okay, tapos code na. yeah, Pero anyways, yeah. Pero yeah, yeah, thank you Hey, guys so much guys. for watching and or listening sa episode na to. Very enjoyable. Of course, Spotify, YouTube, nandun kami. Audio version, Spotify. O kung gusto niyo makita mga beautiful faces namin, YouTube, TikTok, Instagram, saka Facebook. Mabubuhay yan, guys. Okay, kailangan ko lang maging disiplinado sa social media presence. Pero yun, hindi talaga makasokmed eh. Hindi kami makasokmed Javis. But, presence namin na sa YouTube at Spotify. Okay, so, ayun. Anyway, thank you guys watching and or listening. Final words, Javis. Final words. Plug, gusto ko bang sabihin or something. Yeah, Sorry, hindi natin DKG. move on agad. Putang ina mga kapitbahay niyo. Huwag ka na magkapitbahay, pre. Punta ka na lang sa Yun island. ang mga Yeah, yun ang lesson here. Maging, island. tumira ka na lang sa island. Oo. Mas safer pa. Peaceful. Wag, ingat lang na baka may mga bata sa Aray island. ko. Yung palayasan mo. Para safe ka, solo. Pero, yun, there we go. Wag magkakit-bye, guys. Yeah, thanks so much for See you watching next and week. listening. And we'll see you guys again next week. Bye-bye!